impression last. Para bumalik pa sila rito. Pakibukas po ang ating Bible sa Isaiah 60, chapter 60, 1 and 2. Tumayo po tayong lahat. Chapter 60, 1 and 2. Pakibasa, Mayla. Isaiah chapter 60 verse 1 and 2. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Tayo po'y manalangin, Lord, una sa lahat. Ang paglinis po ng bayang dugo sa mga puso at isip. Bless your word, control the vicinities, silent loose your anointing. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po ay mga kapuna. Pagmalat po na ating pag-aaralan ay bukang liwayway. Bukang liwayway. Sabi nga sa talata kanina, arise, shine, for the light has come. Ano ba yung bukang liwayway? Bihirang marinig yan sa atin. Ano ba yung bukang liwayway? Sa English po ay dawn, daybreak, madaling araw. It means to say, naguhudyat na ng papaliwanag na. Naguhudyat na malapit ang matapos ang dilim. Kaya ang mga hayop nagsisimula ng gumalaw para, siyempre, manap ka mga kain, maging ang mga tao. Ibig sabihin, yun po ay hope. Yun po ay hope. Merong, di ba may mga tao, kahit sa mga kanta, ay ikinocompare yung night sa mga loneliness, suffering. Merong kanta siya, sino ba yun? Valera ba yun? Valera. Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Sabi, pagka madilim, parang ino-compare minsan sa loneliness, suffering, emptiness. Pero huwag yung kakalimutan, ang araw po ay binubuo ng 24 hours, isang oras, ang isang araw. Meron 12 hours na dilim, meron 12 hours na liwanag. Kaya, meron pong pag-asa, meron pong hope na at sa iba sa inyo, maaaring ang araw na yan ay ngayon na. Yung dawn ay para sa inyo ay ngayon na. Kaya ang akin lang ang isa-share ay ilang aking karanasan sa buhay dahil dumaan din ako sa dark hours. Inalong ng Diyos na sabi nga sa John 10:10, si Satanas ay pumunta rito upang pumatay, magnakaw, at pumuksa. Yung pong pagnanakaw, hindi lang po yan, sometimes yan attitude lang talaga ng tao. Sometimes, yan po ay kinaugalala ng tao, gawa ng laman. Pero sometimes po yung pagnanakaw, ang nasa likod po niyan ay si Satanas. Yung pagnanakaw, sometimes it is spirit. Kasi si Satanas po ay spirito. Sabi, si Satanas pumunta rito sa lupa upang magnakaw, pumatay at pumukha. Ibig sabihin, nasa likod ng lahat ng yun ay spirito ni Satanas. Ngayon, bilang naglingkod ako sa Panginoon na faithfully for 16 years. Ako'y naglingkod sa Panginoon na may katapatan. Hindi ako tumitingin sa pera o whatever. Basta alam ko lang ay maglingkod sa Panginoon. Ngunit dumating ang time
na nung ako'y nag-resign, kasi maraming nanakaw sa akin ng kaaway. Nung ako po ay nag-resign, sa loob-loob ko, at least, ito namang dictionary ito ay ako may dahilan, kaya ang ganda ng dictionary, kumpleto eh. At least, resign na naman ako, maging tribute man lang sa akin ito ng simbahan. Ito man lang ang maging tribute nila. Encyclopedia, the dictionary, sabi ng kaaway, isoli mo. Isoli mo yan. So for 16 years ko nagpastor, wala akong nadala man lang kahit isa para sa akin man lang. Kaya sinuli ko yun. Sometimes po, God alam. Kaya lang naman gumaan ang aking pakiramdam dahil inimpress sa akin ng Panginoon pinaliwanag niya, dumadaan ka sa akin testing. Tulad ni Joseph, sabi sa Bible, sa Psalms, at sinubo si Joseph ng salita ng Diyos. Paano ba yung sumubin ka ng salita ng Diyos? Yung i-apply ng Diyos, yung kanyang salita sa iyo. Yung testing ng mga servant of God na sa Bible, i-apply sa iyo. O ilalagay ka niya doon sa, di ba, si Joseph. Ilalagay ka niya sa sitwasyong dinaanan ni Joseph. Kaya si Joseph po ay sinubok ng salita ng Diyos. Pagka ang isang Kristiyano ay sinusubok ng salita ng Diyos, kailangan kapit ka sa Panginoon. Amen. Malalim tayo sa Panginoon dahil kasi minsan pagka ang Diyos subukin kayo ng kanyang salita, only God can pull you away from that situation. Minsan impossible. Tingnan niyo si Moses. Kaya minsan nakakatakot din ang pagsubok ng Diyos. Pero huwag ka matakot. Dahil Diyos yun eh. Si Daniel po ay dumaan sa pagsubok o spiritual warfare. Tingnan niyo po, natataka na ng hari, di ba? Pagka ang decree ng hari, ayan na. Kasi nauto ng mga satrapa yung hari. Malari, gawa tayong batas. Nasa loob ng isang buwan, walang mananalangin sa kanila lang Diyos, kundi sa iyo. Maganda yan para akong Diyos nila. Hindi niya lang, tinutulang si ng mga governors. Natatakan niya na ang manalangin sa loob ng isang buwan liban sa hari, isang buwan lang naman, ipapakain sa loob. Ay di ba si Daniel nanalangin pa rin? At nalagay siya sa isang situation na imposible. Minsan, talagang ilalagay ka ng Diyos sa imposible. Talagang kakapit ka sa Panginoon. At ano nangyari? Di ba, itinapura si Daniel dun sa yungib ng mga leon. Tapos, tinataka na ng hari. Imposible yun Imposible. Pero alam naman natin, walang imposible sa Diyos. Ang punto, sinasabi ko minsan, may mga impossible situation sa buhay na pag sinubo ka ng ulog ka, ilalagay ka niya sa situation imposible. Na Diyos lang ang pwedeng mag-alis sa iyo roon. Kaya dapat magpapakalalim tayo sa Diyos. Baka akala mo, pag nato ka sa ganung situation, iniwan ka na ng Diyos. Hindi, ano pa rin ng Diyos. Bakit minsan may mga nagsasabi? Asan ang Diyos? Nung nagsasabi ka, asan ang Diyos? Nung nahihirapan ka, asan ang Diyos? Ay nakwento ko nga sa inyo nung sa akin na years of suffering, akalain mo sabihin sa akin ng Diyos, I love you. Di ba, nakwento ko na, na-affect ko ng aking nerves because of a tremendous persecution. Pag bumabati ako sa tao, binabawi ko. Siyempre, dapat batiin eh. Ay lang,
Tapos pagkatapos ng kaaway, babalik ako kay Mike. Ayan, pagbabalik ko kami ito, ginagawa ko. Siyempre nakakaya yun, di ba? Matakbo. Umabot ako sa ganyang moment. Tapos sabi ng Panginoon, I love you. Sabi ko, I love you ba yun? But I believe. Ako naniwala, mahal ako ng Diyos. Kahit even sa ganang mga situation, kahit iba nararamdaman ko, kahit parang mali, I love you ba yun? Dapat, I will heal you, my son. I will deliver you. Hindi, I love you. Naniwala ako doon. Ay, totoo nga, I love you. Mahal na pala ako ng Panginoon. Sinipil lang sa akin ng Panginoon. Namadang ka sa aking testing. I apply the word of God in your life. Kaya doon ako dumaan ang aking pagkaramdam. Naintindihan ko. So, na binigay sa akin kahit 5 centimos, I serve the Lord faithfully, maging doon sa church na yon for 16 years. Sa hirap at ginhawa, inilaban, pinamunahan ko pa laban sa court dahil i-demolish, umabot pa sa Court of Appeals, wala naman tayong pera, naganap ako ng lawyer na pwedeng libre. Kaya nakilala ko si Atty. Carlos Cao at nanalo tayo. At nung nag-resign ako ay, kasi hindi ako pwede magpatuloy na eh. Mamatay ako kung patuloy sa situation ko at that moment. I have to rest. Nung ako'y nag-resign, pumunta ako sa likod ng pulpito, ako po'y nagpapaaral pag nag-resign sa gawa. Dead man lang lahat. Dead man. Kita mo po ang pagkakaway kumilos. Pag pinahintulot ng Diyos, through the testing, ilaw naman nakawaw ka. Tulad si Job, ang ititira lang sa'yo ng hindi Satanas yung buhay mo lang. Buhay mo lang. Kaya kung tayo ay mababaw sa ating Christianity, tingnan niyo si Job, di ba yaman-yaman? Merong kanta ang Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Hindi blessing lang. Meron pong pagkikipagbaka dito. Merong war. In fact, kung Kristiyano ka, dapat lagi kami kaaway. Hindi tao, Lagi kami kaaway ng demonyo. Eh, mga sundalo, lagi mga nasa front line. Of course, siyempre, meron man panahon ng kapayapaan at katahimikan. Kasi, lagi naman silang repeated pag kaharapin mo yun. So, ganun na nangyari, mga kapatid. Pag inalaw ng Diyos, kasi sabi ng Diyos kay Satanas, nakikita mo ba ang aking lingkod na si Job? Na natatakot sa akin, lumalayo sa kasamaan, righteous, perfect. Ano sabi ni Satanas? Kasi pinagpapala mo eh. Kaya ka lang mahal na, pinagpapala mo. Sana hindi naman tayo ganito, no? Kaya tayo nagsisimba, meron tayong tinatangkilik. Yung kaibigan kong pastor, si Pastor Danny Malbas, nagpasimula siya ng church para dumami agad ang tao, puro groceries. Linggo-linggo, meron nung ginalot na pang-groceries. Daming dumadalo. Daming dumadalo. Kaya nung wala na siya pang-groceries, pag natira ko konti, kukunti na lang. So, kaya ka lang minamahal niya kasi pinagpapala mo. At binigyan mo pa ng hedge of protection. Hindi gumagalaw. Pagbuhatan mo ng kamayan, ibigay mo sa akin yan. Tuturuan ko ng leksyon yan. Pag hindi, tingnan mo, mumurahin kaya ng harapan. Susumpahin kaya ng harapan.
Ano sabi ng Diyos kay Satanas? Ang bigat nito board na ito. Sige, siya ay nasa iyong kamay. Sige, siya ay nasa iyong kamay. Huwag mo lang papatayin. Yun lang ang boundary. Kaya sabi ko, pag inalaw ng Diyos, itesting ka at panakawan ka kay Satanas, ititiri lang sa'yo ni Satanas yung buhay mo. Yung humihinga ka, yun lang. Lahat mawawala. Di ba? Sa milyonaryo sa panahon ko yun, may-ari ng Mall of Asia, ay isang iglap eh. Wala eh. Sa iglap, wala yung Mall of Asia niya. At pagkatapos, ginawa naman ni Satanas, pinatay. Pahintulot lang to ng Diyos, ha? Pinatay yung kanyang 10 anak, sabay-sabay. Ano na lang natitira kay Job? Yun na lang buhay, yun na lang, at least malusog ang katawan niya. Pagkatapos noon, binigay, tinanong ulit siya ng Diyos, nakikita ba lingkod ko si Job? Hanggang ngayon, tapat pa rin. Pati nga yung asawa niya, pinapagalitan na si Job eh. Hanggang ngayon ba, nananampalataya ka pa rin sa Diyos? Wala na tayong kari-arian. Anak natin, sabay-sabay namatay, 10. Inupuri mo ba ang Panginoon? Diba, sabi ni Job, Diyos ang nagbigay, Diyos ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang bigat po eh. Ang bigat nitong tao ito. Heavyweight po ito sa Espiritu. Di ba, wala naman tayong ganun pagsubok. Kasi alam ng Diyos, ang Diyos nagbibigay ng, hindi ka nabibigay ng pagsubok na hindi mo makakaya. Si Job kaya yun. Kaya ni Job yun. Sabi ni Satanas, kasi, oo nga, at least buhay siya, ang ganda ng katawan, malusog, athletic. Bigyan mo cancer yan. Allow me to give him cancer. Ayun. Biglang, sige, sabi ng Panginoon, sige, huwag mo lang papatayin. Biglang, pinasibol ni Satanas si Job mula sa talampakan hanggang sa kanyang bumbunan ng bukol na inuud. Kaya ang buong katawan ni Job ay inuud. Malabas sa tenga, sa ilong. This is extreme. This is extreme. But meron mga tao can take extreme. Ay, ano ba pagsubok? Ibigay mo rito. Ang natira na lang kayo, hindi nga. Yun lang, humihinga lang siya. Yun lang ang natira. Ano nangyari po kayo? Kita nyo walang natira sa kanya kahit isa. Sabi ko sa inyo, pag tayo nalaman ng Diyos subukin ka, pahintulot dalawang sabi na personally sumubok sa iyo, wala siyang ititira sa iyo. Okay, sa akin naman, ito naman lang. Katiting lang. Kumbaga kay Job, katiting lang ito. Katulong. Nung ako'y nag-resign, wala silang binigay sa akin kahit 5 sentimos. Samantalang kamuntik pa bumabaril sa pagkikipagbaba sa simbahan. Dahil pinunan ko si chairman, ayaw niya magpakuha dahil hindi mo ulit ng church. Pag muli niya, ako din, upakan kita. Lapit sa akin agad siya na ito, Pastor, lumayo ka na. Lumayo ka na. Of course, by the grace of God, patuloy kong pinangunahan pagkipagbaba. At tapos nga nung ako'y nagpaalam na pag-resign, narinig lang sila, deadma. Pagbaba ko sa pulpito, wala man lumapit, Pastor, ng plano mo. Wala. Meron lang siya lumapit sa akin, si Erwin. Pati ni Rene.
Pagbaba ako sa pulpito, hindi ako makawalan. Siguro mga time eh. Gusto ko mawala, hindi ako makakawala. Sige, hindi natin nabayaan. Sabi ko po sa inyo, kung hindi ka marunong masaktan, hindi ka pwedeng pastor. Kung hindi ka marunong magmahal, hindi ka pwedeng pastor. Kung hindi ka marunong magsakripisyo, hindi ka pwedeng pastor. Kaya kung kukwentahin ko, pati nga yung libro, sinuli ko ng lahat, wala lahat. Even their allegiance, yung pego, yung allegiance ba? Yung utang na loob, inalis sa kanilang puso lahat. Ano ba ito? Tapos tumatingin tayo, nakikinig ako ng radyo, may Pastor's Day. Di ba may Pastor's Day? Nakikinig ako sa DPS. Kaya bati po namin ang pastor. At ito, may ginawa kaming kanta. Gano'n. Dami. At meron pa po yung sa akin po, wala. Anyway, sabi ko talagang ganun. Akala ko tapos na doon. Akala ko tapos na. Siyempre, may karamdaman ako nung resign ako dahil na sa effect ko nung siyempre, wala akong hindi agad ako makapagtrabaho. Wala man lang dumalaw sa aming pastor, ano ba sitwasyon nyo? Ano pa ang kailangan nyo, pastor? Wala. 16 years you faithfully serving God and serving them. Wala man lang dumalaw na gano'n. Sabi ko, hindi ako agad makapagtrabaho. Binenta namin yung house and lot. Pati pala yun ang nakawin din. Nanakaw din ang kaaway. Kasi naiiyak na kami dahil namin utang. Eh yung mga may tindahan doon, ayaw na kami pautangin. Kaya sabi ni Ikaw, ibenta natin house and lot. Una, mga gamit. Hanggang sa wala na, house and lot na. Hindi naman namin na-manage yung pera mais kasi we are depressed during that situation. Kaya hindi namin na-handle yung money. Nung ako'y naka-recover na, ayan, nagtinda ako naglalako ako ng sibuyas. Balot-balot na yun. Ang dami kong itinindi. Sibuyas, kalamansi, mangga, Polistambo. Doon ako nagtitinda. Pamyanin ko dito. Doon ako nagtitinda sa lugar, hindi ako kilala. Naghahintay ko ng mga grills, mga gate. Yung bahay ni Pe sa Antipolo, maring di alam ni Pe, kami gumawa nun. Yung Antipolo, yung nasa dispute pa rin na yun. Kami gumawa nun. Naghahintay ko ng signage. Ang bisikleta ko na, may bisikleta ko. Si Doktor, yan, naging ano ko yan, Dr. Platsita. Nagpalagay ron, kung ano yung ano na ron. Ano pa ba? Parang nagtitimpla ako ng sabon. Pangugas ng plato. Ang dami pa hindi ko na matandaan. Kasi naka-recover na ako. Kaya nagtitimpla na ako. You see, kaya sabi ng Panginoon, pinanabalan talaga ang aking word of God, ina-apply ko sa'yo. Kaya sabi ko, sige lang, okay lang. Siyempre, may katapusan ito. So, ngayon po, isinad ko lang ito kasi nag-message na sa akin ng Panginoon. Ayun na nga, nireveal na sa akin, through His word, sabi niya, arise, shine, for the light has come.
Kasi noon gusto ko sana kunin yung aking ride. Sabi ko, teka muna, hindi ka napatanakuan. Ang tagal ko naglingkod eh, tapos wala kahit 5. Bahala ko nang kausapin si Tony, sabi ng Panginoon, wala pa ang aking kamay sa sitwasyon. Wala pa ako sa sitwasyon. Kasi wag ka mo nang gumalang. Pero ang mga last days, mga sabi ng Panginoon, now arise yan. For the light has come. Mabasahin ko yan. Ikaw ay bumangon, sumilang. Sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Bukang iwan-iwan. Ang bukang iwan-iwan. Hindi sabihin nyo ang opening. Anak, eto na. Eto na. Kaya nung nakita ko ang Panginoon, nakatingin sa atin, yung mata niya nakatingin sa akin na full of concern. Bilang tao, and full of worries. Kasi nung nakita ko siya nakatingin sa akin, ganito itsura niya eh. Yung pagkakatingin niya sa akin, Pamela, sa'yo ko titingin ha. Ganyan. Ako ganun siya. Kaya pa kaya? Parang ganun. Hindi na ano nung ano niya. Kaya pa kaya? Kaya pa kaya? Jesus po, mukhang bata. Ayun, mukhang 33 na siya. Sa talang plus ko, kaya pa Lord, kinakaya. Lord, kinakaya lang. Kinakaya lang po. Maawa na po. Pero the strength of the Lord ay lagi ko naman naman lagi na sa akin. Ewan ko, di ako nangingina. Siyempre, meron tayo nangingina tayo, pero yung lubot-lubot, hindi. Sabi ko sa inyo, ang best position, may kantay, down on your feet, O Lord, is the most high place. Alam niyo yung kanta yun? Down on your feet, O Lord, is the most high place. In your breath, ayun pala ang highest place. Hindi ito yung naging presidente ng company, ng Pilipinas, pagka-blessing yan. Ang mahalaga pala ay highest place, nandun ka sa harapan ng Panginoon. Nandun ka down on His feet. Yun po ang naalala ko, nakalimutan ko din eh. Dumadaan ko si Simone. Meron kasi pulis. Bilang ng pulis ganito pag kumakain ng panis, yun ang babayan. Ginawa niya, sinupalpal na sa mukha ng pulis. Yung pansit ng plato. Nag-aalat yung pulis, nasa likod siya. Ando na sa akin, nasa madilig. Dalawa yung pulis eh. Nandun sa likod na sasakyan. Nag-pray na lang siya yung mukha siya. Sabi niya, kasama pala ako dito. Nakaputi, nakasandalyas. Sabi niya, ang linis-linis ng paa. Kung tinignan yung paa, sabi, ang linis-linis ng paa. Kasama pala ako dito. Nakaputi. Hindi niya tinignan yung ano. Kung sino yun. Sabi niya, Lord, ligtas mo po ako dito. Alam mo na gagawin sa akin pag ligtas mo dito. Ayun, nakapatingin ka dito. Sabi niya, nakasandalya sa kita niya. Doon na lang sa tumingin hanggang tuhod. Sabi niya, Pastor, ang linis-linis ng paa. Ang linis-linis ng paa. Pero nakasandalya. Tapos, suot pare, sabi niya.
Biglang huminto yung kotse. Sabi nung kasama ko, Sir, bago natin ipasok to, di ba? May nakakita. Ayaw na. May nakakita kasi. So na, yung tayo. Ayun, hindi tayo down on your feet, O Lord. Nakita niyo yung feet eh. Tandaan niyo, ang highest place is the feet of the Lord. Yung nakaluhod ka sa paan ng Panginoon. Yun ang highest place. Yun ang highest place. So, ito ang binigay sa akin sa akin. Isinashare ko naman sa inyo. Kasi, baka, wala akong hatred ha. Kailangan, nagpapatawad po tayo, mga kapatid. Nagpapatawad po tayo. Ang i-import ko lang dito, in our Christian life, magpakatatag po tayo sa Panginoon. Eh, paano kung abutin ka ng ganyan? Kala mo, hallelujah lang. Pag naging Kristiyano ka, yayaman ka. Hindi po sa ngayon. Ang Diyos nagpapayaman. Pag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Praise the Lord. Yung may sabi sa'yo. Pag naging Kristiyano ka, pangalan mo, nasa listahan na rin sa kanan. Kaaway na natin ito. Kaya lagi tayong dapat nagpapalakas sa Panginoon. Lagi po tayo nagpapalakas sa Panginoon. Ang Christianity, hindi po hallelujah lang. But by the grace of God, marami pa akong hindi nakukwento sa inyo eh. Ang sinasabi ko lang sa inyo, eh nung pastor nung sasuffer ako nasa nando. Nando. Sabi na si Wala. At pagtanong, pastor nung nagsasuffer ako, nasa nando. Nando. Sabi ko. Na nagagama. Mas nagagama, sabi rin mo. Akala mo lang wala eh. I will never leave you nor forsake you. Sinabi niya na yun eh. Eh tapos nasasabi rin ka, asa ka na Panginoon? Diyan na pa rin kasama mo. I will never leave you nor forsake you. Pag sinabi ng Diyos, mahal kita. Hindi na magbabago yun. It is written. Kaya, totoo pala yun. Buti nilang, hindi ako bumitaw. Niwala mo, sabi ng Jesus. Totoo pala, marami mo ng Panginoon. Nung nawala na yung auxiliar namin, sabi nito, Pastor, naghanap ka ng lupa. Bibilang kita. Naghanap ako ng lupa. Eh, napagawa na nila dyan. Kaya apartment na yan. Binigay na po sa akin ito eh. Yan sa kwarto dyan. Sabi ko po, hanggang kailan ka ba dito? For life. For life. Di ba yun? Blessing na ng Panginoon. Pero may mabigat pa ron. Ito nga sabi ng Panginoon. Arise shine for the light has come. Anak, ito na ang kamay ko. I'm now entering in your situation. Ito mabigat dito eh. Ako ngayon ay pumapasok sa sitwasyon ngayon ng buhay. My testing of the word to you is over. Kaya ito, pumapasok na ako ngayon sa iyong buhay. Mabigat no, mabigat. Pag ang Diyos nagsalita, mabigat eh. Modesty aside naman. Nung nagbabasa ako ng Bible, sabi sa Sir na, nag-rema sa akin, nalalaman ko yung katukaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Pagka pinuhin ng Holy Spirit, ngunit ikaw ay mayaman. Eh, mayaman pala ako. Mayaman ka rin. Nawasa mo na tayo. So, ito na nga, number one. Bukang liwayway na. Ngayon, baka ikaw ay nasa ganito na ng situation.
mga kapatid, na lumang ka sa dilim in the past. Kasi sabi niya, no, ako'y young people pa, pastor na rin ata, nanaginip ako. Si Brian Daly, kaya ba? Napitan ako ni Brian sa panaginip. Hinahanap ako sa panaginip. Hinahanap ako. Nung nakita ko, pinatulakay ko kami sa ulo. Akalain mo sabi, darkness! Light! Trinity! Prosperity! Hindi ko pinansin. Nangyayari. I said for the light has come. Hindi nilang nangyayari pa yung Trinity at saka yung prosperity. Ang bigat pala. Ang bigat pala na narating ko, mga kapatid. Trinity. Isip ko, bakit may Trinity pa? Baka sa loob ko, baka pinag-usapan. Baka pinag-usapan yung testing kaya Trinity. Pinag-usapan ng Trinity. Pero ang uli, prosperity. Prosperity. Kaya marami na ako magpapaaral dito. Pangalawa, ito pa ang message ng Panginoon. Puro sa Bible hindi na sa Bible. Chapter 62 naman, chapter 62. Di ka na tatawagin pinabayaan. Isaiah 62 verse 4. Sabi rito, hindi ka na tatawagin pang pinabayaan. Hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain na iba. Kundi ikaw ay tatawagin Hephzibah. At ang iyong lupain ay Beulah. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo. At ang iyong lupain ay tatangkilikid. Sabi dito, hindi ka na tatawagin pang pinabayaan. Ibig sabihin, ikaw ay tatangkilikid na. Tapos na yung mga nakaraan nyo. I'm about to move. Pag ang Diyos po nag-move, hindi kaya tigilin ni Satanas. No one can thwart the will of God and the plan of God. No power in this world can thwart the will of God. Kaya kung pagpapalain ka ng Diyos, kahit anong gawin, pigil ni Satanas, hindi niya kaya pigil. It shall come to pass and it shall come to pass. Ulitin ko, hindi ka na tatawagin pang pinabayaan, hindi na rin tatawagin pang iyong lupain na iba, kundi ikaw tatawagin Hephzibah, at ang iyong lupain ay Beulah. Yung Beulah po ay ano ay sabihin ng glory land, at saka yung babaeng pinakasalan. Hindi ka na mamumulila. Ikaw ay katulad ng isang babae, ako'y nakipagtipan at pinakasalan, hindi ka na mamumulila pa. Pangatlo, o ikaw ba'y nasa darkness? The light has come. Arise yan. At na Panginoon, gumagalaw na sa buhay mo. Meron kanta nung 60s ano ba yun? Your heart may be broken tonight, but tomorrow there's a morning light. So don't let the sun touch your crying. We know that crying's not a bad thing, but stop your crying when the birds sing. Ibig sabihin, pag umaga na, kumantara ang ibon. Nagsalita na ang Diyos. When God speaks, everything is settled. Pag ang Diyos nagsalita na, settle na lahat. Mga kapatid, just one more. Isang salita lang ng Panginoon, settled.
ang lahat. So, pangatlo, ako'y makikipagtipan sa iyo. 62.5. Sapagkat kung paano ang binata ay nakikipagtipan sa dalaga, gayon nakikipagtipan ang iyong mga anak na lalaki sa iyo. Kung paano ang kasintahan lalaki ay nagagalak sa kasintahan babae, gayon nagagalak ang Diyos sa iyo. Sa kabila ba ng testing ay tapat ka pa rin sa Diyos, nagagalak sa iyo. You still believe in Him. Hindi mo siya tinatakbuhin. Nagtitiis ka. Nagpapatuloy ka. Masabi pa, nagagalak ka sa iyo. Nagagalak sa iyo. Ang buhay po sa mundo sandali lang eh. Compare to eternity. Ano ba naman buhay sa mundo? 60 years old, 70, 80. Kung may suffering ka man. Yung pupuntahan mong eternal glory ng Diyos. Walang katapusan niya. Compare to God's glory. At pero kahit dito, pinapadalas ng Diyos sa kanyang glory sa atin. Ano pa masunod? Yeah. Ako ay maglalagay ng proteksyon sa iyong bahay. Isa, hindi ko nalagay yung verse. Ano ba yun? Tuloy ko na lang. Ako'y maglalagay ng mga bantay sa iyong mga kuta o Jerusalem. At sila hindi magsisitahim kailanman, araw o gabi. Yung bantay na anghel na ilalagay sa iyo, hindi na tahimik yan. Araw, sabi, lagi nakaabang yan. Kaya natin ito. Totoo po yung angel of the Lord. Totoo po yun. Dalawang beses ko naranasan yan. Nakita niyo, nabunggo ako, tilapon ako sa ere. Yung walang bunggo, hampas ang ulo ko sa simento eh. Yung mga sinusigisip, hindi na po pwedeng nababagot yan. Matalisod lang sa kordon yan eh. Hindi pa namamatay na eh. Matula sa banyo. Tama ulo ko sa simento eh. Ang lakas, parang ganda. Pam! Woo! Ay, tumalsik na yung helmet ko. Wala akong naramdaman. Wala akong naramdaman. So, lang yung nangyari kay Bonbon. Totoo po yung angel of the Lord, mga kapatid. Kaya, baka meron dito eh. Baka meron dito, hindi lang natin nakikita eh. Ayan. Hindi raw tatahimik yung ano dito. Ako'y maglalagay ng bantay sa iyong mga puta. Puta, yung pare mo, yung pader mo. At hindi sila tatahimik. Psalms 22, He who keepeth Israel will never slumber or sleep. Siya na nag-iingat sa Israel. Siya na nag-iingat sa iyo. Sabi doon, hindi man lang Egypt o matutulog. Ang Diyos po hindi natutulog. Alam niyo ba yun? Hindi natutulog ang Diyos. Eh bakit? Hindi niya kailangan matulog. Hindi naman siya napapagod eh. Siya ay super power eh. Tayo kaya natutulog, nagpapahinga tayo. Kasi bukas may trabaho ulit. Eh ang Diyos, hindi natutulog siya nagbabantay sa Israel. Spiritual speaking tayo, mga Jew, spiritual Jew. Hindi man lang iidlip o hindi matutulog. Makita niyo. Kaya alam niya lahat ng nangyayari sa buhay mo. Alam niya. Alam niya yun. Walang nalilingid kahit isa. Ano ba ang kasunod? Hindi na ako magbibigay ng tinapay o trigo na iyong pinagpagalan sa iyong mga kaaway. 62 verse 8. Ang Panginoon ay sumumpa ng kanyang kanang kamay at ng bisig na kanyang kalakasan. Tunay, hindi na ako magbibigay
ng iyong trigo na pinakapagkain ng iyong mga kaaway. At ang mga taga-ibang lupa ay hindi na magsisiinom ng iyong anak na iyong pinagpagalan. Kasi sometimes sa iyong ginawa, nakikinabang yung iba. At kaaway mo pa. Sabi na pag hindi na ako magbibigay nun. Hindi ko na sila bibigyan. Kumbaga, enough is enough. Ano pa? (62:11) Narito ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Kaligtasan mo, yan na. Yung kaligtasan para sa problema mo. Kaligtasan, kailangan mo ng pera, ayan na. Narito Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Magbabayad na ito. Sabi ng sindol, God will repay, but at the end, He pays. Panginoon, minsan, hindi na magbayad. Iniipon lang. Pero sa bandang huli, binabayaran niya lang. So, malapit na ako maging bilyonaryo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. O, hindi nag-email, hindi ba ibabalatuwag? Sa tipid, di ba ako Si Pe, hindi nag-email. marami na yun. Sabi niya, Pe, bilyonaryo na ako. Bigla kailangan bilhin mo. Ito, narinig ko kay Pacquiao ko. Pinadala ko kayo, ayaw ko nabasa nyo. Sa mga cellphone nyo. Sabi ng Pacquiao, mga tao, akala nila. Kasi gusto nila munlad, lagi mong pera, parang may panggastos sila. Tama naman yun. Sabi niya, hindi yun eh. Hindi yun tuloy na kagalakan. Gusto nila maraming pera, milyon. Ako na magsasalita sa inyo. Sabi niya. Ay, pwede mo pang hawakan. May talaga naman naran. Bilhin na rin siya. Isang laban lang eh. 20 million. 20 million sa'yo. Times 56. O 58. Sabi, naranasan mo kung lahat yan. Bilyon. Kasikatan. Naranasan ko po lahat. Hindi huya ko na yung magpapaligaya sa tao. Ano? Yung personal relationship ko sa Diyos, sabi niya, na alam mo nandun siya, kasama mo siya. Kapag nanalangin ka, tumutugon sa kagad, yung gano'n kayo palapit. Yun ang tunay na kaligayahan. So, pwede natin paniwalaan nyo, di ba? Kasi may authority siya. Billionaire siya. Billionaire siya. At totoo naman yung sinabi ng Diyos. Totoo yung sinabi. Ang magandang pa kaya, hindi siya mayabang. Ano? Hindi siya mayabang. Buti na born again siya. Dahil kung hindi, ubus ang pera niya. So, di ba? Ubus ang pera niya. Ano rito? Ang kaligtasan ay dumarating na sa iyo. Dosya. Kaligtasan, dumarating na sa iyo. Blessing ng Diyos, dumarating na sa iyo. Naabot ka na. Problema mo sa bahay, ano man yan? Dumarating na ang Panginoon. Kaya Alingerio rin. Kay Joe. Baka magtampi si Philip. Philip din. Hindi, totoo naman. Lilupa mo pa eh. Kapag na. Umikilos lang Diyos dyan. Babayad lahat yan. Dahil mo lang. Mayroon lang. Sa kapatid niya ito. Jeremy. Sherwin. Boye. Michael din. Nasa lubong yung blessing ng Diyos. Ano pangalan Michael mo? Pinapunta kayo rito para tanggapin yung blessing ng Diyos.
Ayan. Kumbaga, 16 to 11, ano? Yun natin. Ang aming banal, ang pagandang rin pala. Narito ang Panginoon ay nagtatanyag hanggang sa wakas ng lupa. Ibig sabihin, sa anak na babae ng Siyon, narito ang kaligtasan na dumarating. Narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Ayan na yung mga ganti. Nung pinaglingkod ninyo, pinagsakripisyo ninyo, hawak na niya, iabot na sa inyo. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. At ikaw ay tatawagin hinanap, bayang hindi pinabayaan. Okay? Kung pinabayaan ka man, akala mo, pinabayaan ka in the past, hindi na mo mararanasan mo ang kalinga ng Diyos. Meron pang sinabi dito, at yung mga sa 60:12, paluluhurin ko na sa iyo, 60:12, sapagkat ang bansa at kaharian na hindi naglingkod sa iyo, mamamatay o mga magabansang, meron dito paluluhurin ko sa iyo. Para doon sa Revelation, paluluhurin sila ng Panginoon. 14. Ayan. At ang mga anak nila na dumalamhati sa iyo ay magsisiparong yuyuko sa iyo. At silang lahat na nagsisihamak sa iyo ay magpapatira pa sa talampakan ng iyong mga paa. At tatawagin ka nila na ang bayan ng Panginoon, ang Siyon ng banal ng Israel. So mga kapatid, blessing is coming. And on the way na, mga kapatid, ang gusto ko lang iwan ng word, kung dumadaan lang tayo, minsan sa mga lonely night, sa mga dark part ng ating buhay, lagi natin isipin, God can turn around all the situation 100%. Si Joseph po, kita nyo, naging slave. Inalipin, inalimurang, inaliit. Isang iglap, siya po ay naging Prime Minister. Sa isang iglap, itinaas po siya ng Panginoon. Kaya yung po mga nag-alimura sa kanya, lalo na siguro yung asawa ni Potiphar, na ipinakulong siya na walang kasalanan. Palagay ko, nagkakandara pa lumod kay Hosea. Patawarin niyo po ako, sir! Patawarin! Ganun siguro yun. Siguro sabi ng asawa niya. Kasi si Potiphar, nagkatungkol, harap na ako sa tao yun, na pinakulong. Magsabi ka ng totoo. Ikaw, dahil sa akin ka ba niya? Hindi! Hindi! Ba't ko pinakulong? Kasi mapapahiya mo. Halika. Marap na dito kay Ate Jose. Marap ka! Pero ito ako. Pagka binalig ka ng sa situation. Kaya mahirap pag nag-aapi ka ng tao Pag binalik ka ng gusto situation, nag-uumiyak yun Abot-abot lang. Isang ganun ni Joseph, patay yun. Ba't mo ako pinagbintangan, lalo na ako yung kasalanan? Pugutan ng ulo Sama mo na yung kasawa niya. Di ba, ginawa siyang Panginoon ng sa Egypt di para ko Lumulunod yung mga tao. Tandaan nyo, merong God can turn the situation 100%. Kaya niyang baguhin niya. Pangalawa, yun ang tatandaan natin Ano ba ang sitwasyon niyo? Parang gabit na gabit? Kaya balik na rin ng Kristiyan. Ayun nga, ang Diyos po ay hindi natutulog. Alam niya nangyayari sa atin. Panguli, just trust God's process. Pag tiwalaan natin process ng Diyos, matatapos din yan. Kaya wala natapos niya. Sana wala na naman doon. Nalagpas ako na yun Sana wala na dumating. So just trust God's process. Kaya kabubuti natin lahat yun. Nagmamagsyon tayo through testing, through the fire. Nagmamagsyon tayo, yung mga masasamang galing natin, naalis through testing and trials.
Kaya nanatili tayo na nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi naman na kayo po natin. O tumayo po tayo lahat, tayo wala nila. Ay, basta nyo, just in case, sa pagsubok pa, huwag po kayo matakot. God is in control. Amen. Hallelujah. Oh, Kumbaga sa yung olive oil, dinadaganan niya para mag-produce ng katas. Para maging pabango. Dinadaganan niya. Dinadaganan uli yung control ng tao para mag-produce ng langis, gawing ano, yung lampara. Tapos noon, hindi na yung dinagdaganan, tinatapon mo pa. Kasi pag dinaganan pa uli yun, lalabas doon, mapapait. Mapapait ng katas. Hindi na papakinabang. Kaya ang kamay ng Diyos, control niya ang kanyang testing sa tao. Hindi niya na ididiing sobra. Hindi na ididiing kulang. Tama na. Kasi pag nasobrahan niya, lalabas, baka masira na ang faith ng tao. Yun lang ang faith na nakayanan mo. Hindi na pipilitin ng Diyos, i-stretch pa yan. Kasi binigyan ng Diyos tayo ng pananampalataya na ayaw lang sa atin. Kaya kung ganyan lang ang faith mo, pwede yung mag-grow. Pero kung nasa ganyang level ka pa lang, hindi ka na niya i-stretch pa. Di ba lang kung nag-grow tayo more? Kaya yung testing na nasa iyo ngayon, control mo ng Diyos yan. Kaya mo yan. Kala mo lang hindi. Kaya mo yan, kapatid. 1 Corinthians 10:13, God will not give you testing na hindi mo makakaya. In fact, sabi pa nga doon, at bibigyan ka niya ng way out. Pag tingin hindi mo na kaya, ang Diyos gagawa ng way out. Anak, Dio, takbo rito. Sige. Kaya yung kung may testing naman ngayon, kaya mo yan. Bakit ang mahalaga rito, arise yan, for the life has come. At ito na yung blessings sa pinagtiis mo. Sabi niya, dala niya eh. Dala niya na. Hawak-hawak na niya. Iaabot na lang sa'yo, kaya abutin mo. Abutin mo. O, tayo manalangin. salamat. Salamat po sa lakas na binigay sa amin. Salamat sa mga salita ng Panginoon. Wala ka, Panginoon. Ako naman po. Wala Sa ka aming ginagawa. kalakasan, mapag-upin sa aming Minsan, Lord, ginakaya na lang namin. Hindi namin kaya. pagkakahal sa aming pananampalataya. Ginakaya na lang namin. Because of your word. Doon na lang kami tumatayo. Salamat At doon kami lumalakas. sa mga salita mo. Panginoon, salamat po. Salamat. Lord, yung mga nasa testing, remind them, Lord, you are in control. Salamat sa pagpipiniyong. At yung iba po dito, Panginoon, na sabi mo, dala mo na ang reward. Ibigay mo na po, Panginoon, sa kanila. Don't delay, Lord. Don't delay. Any blessing na nagmumula sa iyo, Lord, we pray. Huwag mo na pong i-delay. Dahil kailangan na po natin. Bawat isa po rito, nangangailangan ng miracle, blessing, strength, anointing, deliverance. I pray, Lord. Ibuhos mo lang lang. O ano man yung inihingi ninyo, ang kininyo na ba yung faith? Sige, taas mo yung kamay na parang sumasahod. Gesture na sumasahod. Sabihin niyo, Lord, sinatanggap ko ang blessing na yan. Sabihin niyo kung ano yan. Pagalingan, pera, pagkutasan ng problema. Salamat sa lahat. Ano man yan, Lord. Privileges. O lahat ka, kailangan mo. Salamat. Ang Diyos hindi na ubos ng kayamanan. Kaya ibigay yan. Pagtulong po. Lord, na-accept po namin. Salamat. Kailangan po yan. By your grace, yung mga napagtagumpayan namin testings and trials, because of you, Lord, yung reward ng Lord, nakita namin. Nakita po namin, Panginoon. Kaya talaga namin. In humility, kaya kung wala ka, wala naman kami makakaya.
Thank you. Panginoon. We accept financial blessing, Yes. spiritual miracles, Oh, solusyon sa mga problema ng mga tulad ng mga ay magbayad ng utang, Panginoon. Ipoy mo sila, magbayad mo sila. Yung Minda o Cindy, thank you, Jesus. Panginoon, na may utang pepe, matagal na. Oh, Ipoy mo na sila, pati yung disera. Na niloko sila sa lupa, bahay. We pray, magbayad na sila, Panginoon. yes. At pinangginan ng tugon mo sa lahat sa mga Oh, pangailangan namin, Panginoon. yes. Even the very secret things we desire in our heart na hindi naman masama. Lord, pinangginan rin mo namin natin. Opo, Panginoon. We receive all the blessings and the strength. Salamat. At sabi mo, Lord, nalulugod ka sa amin. Hindi ka nagagalit sa amin. Yes. Kundi nalulugod ka sa amin. Kasi anak mo kami. Yes. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Lord tayo sa Panginoon. Lord tayo. Pasalamat tayo. Pasalamat tayo. Direct.